Meron po tayong bagong series ngayon. Ang pamagat po nito, Life in Focus. Excited na po ba kayo? Nagawa po ba kayo ng assignment? Nilista nyo? Pastor, nilista ko sa puso ko. Okay lang po yun. Basta meron po tayong nilistang faith goals at later, sama-sama tayong mananalangin, tataas natin yan sa Panginoon at babantayan natin next year. Sana magkakasama pa tayo o madadagdagan pa tayo. Life in Focus, keeping the main thing the main thing. Yan po ang ating pag-aaralan simula sa linggong ito hanggang Pebrero at alam ko aabot pa to ng March. Kung hindi pa babalik ang Panginoon, sama-sama tayong matututo sa biyaya ng Panginoon. Amen? Manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil kay buti-buti mo sa amin. Yan po ang sambit ng aming puso at hindi mawawala sa aming puso, isipan ang iyong kabutihan. Salamat po, kami nakakatayo, nagkakaroon ng inspirasyon sa buhay dahil kami binayayaan. Alam namin na kami inibig, kami pinagpala, na meron kaming kakampi at ikaw po yun, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na hindi kami kailanman iiwan, pababayaan man. Sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, ikaw po ang makita namin. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod bilang isang instrumento. Ngunit kayo po, Panginoon, ang pumagitna sa amin, maitaas sa aming pag-aaral na ito. Ma-focus ang aming isipan, ang aming paningin sa iyo lamang. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen! Hallelujah! Ang ating topic is renewing your life. Life in Focus, renewing your life, part 1. John 10:10. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Sa ibang salin, and have it more abundantly. Yung hindi natin inaasahan na buhay. Ang Greek word dyan sa life is Zoe. Zoe life. Yan po yung life given by God. Ang magkaroon ng buhay ay pagpapala. Ngunit, ang ma-focus mo kung saan dapat i-focus ang iyong buhay ay ibang istorya. To have life is a different thing, but having life in focus is definitely different story. May buhay ka nga, hindi mo naman alam kung saan gagamitin. May buhay nga tayo, hindi mo alam ba't ka nabubuhay. Naranasan nyo ba minsan sa buhay ninyo, matutulog ka na lang, sabi mo, sana, wag na akong magising. May mga ganyang tao. Sana, wag na akong magising. Kasi walang direksyon. Hindi alam. O yung iba naman, hindi pa natutulog. Sana, wag na akong matulog. Gusto ko na lang, laging gising. May mga ganon. Kung saan man po kayo dun sa dalawa, itong pag-aaral na ito, ay mas nawa, makatulong sa atin, sa ating tatahakin. Nasa unang buwan pa lang po tayo ng taon, malaman natin. Alam ko po, mas marami na kayo natutunan, marami na kayo narinig na aral. It will serve as reminder na mamaya nadidefocus ka na. Mamaya nadidiskaril ka na. Ang ganda ng simula mo eh. Minsan, kalagitnaan ng taon, naiiba na ang ihip ng hangin. I know na makakatulong po ito sa bawat isa sa atin. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Ayan. 1 John 5:10. Anyone who believes in the Son of God has this testimony in heart. Anyone who does not believe, God has made him out to be a liar, because he has not believed the testimony God has given about his Son. Ano yung patotoo na yun? What is the testimony? Verse 11. And this is the testimony. Ano po yun? God has given us eternal life, Zoe, and this life is in his Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Pag nasa iyo si Jesus, may buhay ka. Amen? Kung wala sa iyo si Jesus, buhay ka man, tawag nga nila doon, zombie. Naglalakad, sumasakay sa jeep, nagko-commute, nagdadrive, pero pag wala si Jesus, we are like zombies. Kaya
Number one yung life maintindihan mo na ang buhay nanggaling sa Panginoon. Zoe life, given by God. Amen? Ang taong naniniwala at si Jesus ay nasa kanyang buhay, ay may buhay. Ngunit, ang walang Jesus sa buhay ay walang kabuhay-buhay. Kaya number one decision, saan ko gagamitin ang buhay na ito? At nagpapasalamat po kami sa kabila ng busy schedules ninyo. Sa marami kayong mga nakalistang gagawin, pinili nyo pong umaten sa church. Palakpakan nyo sarili nyo. Alam nyo po, ang simbolo ng pag-attend sa church is humility. Being humble. Bakit? Pag nag-church ka kasi, kinakalimutan mo yung sarili mo. Hindi ka doon pupunta para magyabang ka sa Panginoon, kundi iaalis mo lahat, Lord, check me. Check my motive. Check my heart. Ano ba? Nasaan na ba akong lakarin ko? Pag nagpupuri tayo dito, tumataas ang kamay mo. Hindi ka na nagsishield. Tinataas mo yung mga kamay mo. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, wala ako kung wala ka. Yung kalakasan ko na nakaalpas ako ng Monday to Saturday, punta ako ng Linggo, senyalis na, Lord, hindi ako yun. Umangkas lang ako sa biyaya mo. Amen. Question. Palakpakan natin ang Panginoon. Han. Question. How can we focus our life to God? Pastor, nakafocus naman ako talaga. Kahit di mo nakikita, nakafocus yan. Wala naman talagang nakakaalam nun. Ang Diyos lang, it's between you and God. We cannot judge. Ay, wala siya. Hindi siya nakafocus kay God. Wala tayo sa posisyon na magganon ha. Ay, absent. Ay, ganito, ganyan. Hindi siya nakafocus kay God. Madali tayo makapagsalita, makapagbitaw ng salita. Ngunit ang Diyos lang nakakita ng puso. Di ba po? Sabi yan sa Old Testament, hindi tumitingin sa physical na katawan ang Diyos, kundi sa puso. Kaya nga napili niya si David Haring David na maging hari. Hindi yung malakas. Ang pinakilala ni Jesse, hindi niya pinresent si David Ang pinresent ni Jesse ay yung mga anak niyang malaki katawan. Ang aral doon, tinitignan ng Panginoon ng puso. Nakikita mo ba yung puso ng katabi mo? Tingnan mo nga. Hindi, no. Ang kapal ng damit, naka-coat pa, pastor. Kaya, senyales na we cannot judge. We cannot decide for them. Diba? Ano nga gagawin natin bilang church, family? Kasi ang church po, hindi yan tungkol sa ang church po, hindi po tungkol sa pasilidad. And we are blessed, may ganito tayong facility. Meron tayong lugar na malaya tayong mapagsamba. Gusto ko lang po i-remind sa inyo, church is about people. It's about you and me. Ecclesia, the called out ones, ang mga taong hinugot sa dilim, na kahit hinugot, madilim pa din, okay lang. Basta na si Jesus na puso, may buhay. Amen? Life in focus requires renewing your life in the following fields. Reminder lang po cultivate natin yung puso natin. Alam ko, most of you, narinig na to. Kung hindi man narinig, nadaanan na, naaral na, minsan nang nabasa, pero katulad ng isang halaman, yung word na cultivation, kapag nakikita mo na yung lupa ay nagdidikit-dikit na parang nagpuputik na po, no? Kahit anong dilig mo doon ng tubig, hindi niya kaagad madaling ma-absorb. So, kailangan gawin ng isang nagtatanim is tusok-tusukin para makahinga yung lupa. Every Sunday, ganun po ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Tinutusok ang ating puso dahil marami ka talagang alam. Oo, marami akong alam, pastor. Pero tinutusok ng Panginoon, yang alam mo, anak, sa akin galing yan. Hinahumble tayo ng Panginoon every Sunday. Thank you, Lord, for cultivating my heart. And now, I am ready to listen to your word. Ano yung following field? Renewing your life in the following fields? Number 1. Sabay-sabay basahin. Understanding of worship. Last Sunday, tinalakay ito ni Pastor Laverne. So ngayon, susugan natin. Bigyan natin ng extension. Kala natin ang worship is all about instruments, kantahan, it's all about pagpindot-pindot doon, o pag-attend, pagkamay sa kapwa. Alam niyo, ang worship, ikaw yun. Yung ginagawa mo. Pastor, kahit wala ako sa church? Yes. Narinig ko kanina,
Worship is a lifestyle. Kahit nandun ka sa corporate, kahit may business ako, pwede ako mag-worship doon. May nagdadrive ako, pastor, nakapikit ako. Hindi po ganun. Don't get me wrong. Kahit anong gawin mo, pagpupuri sa Panginoon. Pagpatuloy natin, letter A. Worship is service to God. Di ba meron dito mga nagnenegosyo, ang kanilang negosyo is service. Di ba? It can be worship to God. Maayos, ang sentro ng iyong business, ang sentro ng iyong trabaho, empleyado ka man, ay si Jesus, si God, nabibless siya, worship yun. Pag sa church, simpleng nag-aayos ka lang ng upuan, worship. Pag ang motibo mo ay hindi kay sister, para kay sister, o kay brother, or para kay pastor, or para ka magpapansin, ang number one audience mo, si Lord, worship yun. Amen? Nakikita ba ng kapwa mo yun? Nararamdaman niya, pero it's between you and God. Amen? Hindi mo makikita yung puso eh. Makikita mo dyan yung tatak. Pero yung puso hindi mo makikita. Si Lord lang yun. Amen? Move forward tayo. Sabi dyan, ito po yung worship. Dito nang galing po yan sa Old English word. Word than. Sabi nyo, word than. Yan, research nyo po. Diyan nagsimula yan? Oo, pastor. Word than, to declare how much something is worth. Kung gaano kahalaga sa'yo yung isang bagay. Kaya nga pwede mong purihin ang pera eh. May mga tao na wino-worship yung pera. Wrong. May tao, wino-worship yung maling, kunyari, titulo. Wino-worship ko titulo ko, huwag mo akong tatawaging ano lang. First name ko. Tawagin mo ako, pinag-aralan ko yan 10 taon. Cultivation. Merong wino-worship, sasakyan. May nag-worship, mga bagay. Wino-worship yung asawa. Sinasamba kita. Yung asawa naman, nakadim yung light eh. Sinasamba kita. Yung vibrato, kita. Yung asawa mo. Don't get me wrong, di ko po kayo sinisermonan ha. Kaya nga life in focus. To declare how much something is worth. Tapos nag-improve po yung word na yan, naging worthship. Sabi niyo nga, worthship. At nag-improve pa, ito na yung mga alam natin na spelling, worthship. Sabi niyo, worship. Tungkol sa pinahahalagahan. At nag-improve, kaya naging worship. Mga bagay na tinataas mo. Mga bagay na pinaniniwalaan mo. Sa New Testament po, meron niyang, mag-word study tayo, Greek word. Meron niyang 4. Word study, worship, Greek word in the New Testament. Repeat after me, sebomai. Sabi niyo, sebomai. To lift up, to exalt. Ganyan po. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. To lift up. Ganito po. Sabay-sabay. Ayan. Kaya kanina. Okay, hands down po. Very good, children. Next, Eusebio. Sabi niyo nga, Eusebio. May kilala ba kayo si Mang Eusebio? To act reverently lang yan. Pag ito, to act reverently. Everybody, hands up. Yan. Hands down. Parang mali na pasok ko, pastor. Ano ba to? Para lang matandaan po natin. Third, proskuneo. Sabi niyo, proskuneo. Paano yan? Ganito naman yan. Proskuneo. Sabi niyo, 1, 2, 3, go. Yan. Dito lang po yan ha. Huwag niyo pong gawin dun sa ano. Baka napunta kayo mamaya dun sa SM. Proskuneo. Sama sa proskuneo. Sama sa proskuneo. Okay. Mamatandaan lang po natin. To bow down. Ibig sabihin, humble yourself. And last but not the least, letrevo. Sabi niyo, letrevo. Pastor, paano i-action yan? Ganito po, letrevo. Okay na ba? Sige po. Sabi niyo, letrevo. 1, 2, 3, go. Letrevo. Sabihin, to serve. Sabihin pala ang worship, to serve. Okay, isa-isay natin ulit ha. Sabay-sabay tayo ha. Walang gaganon ha. Sebomai, Eusebio, proskuneo, letrevo. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sebomai, Eusebio, proskuneo, letrevo. Palakpakan niyo sarili niyo.
Meron na po tayong 4 na Greek word from the New Testament. Ha? To lift up, to act reverently, to bow down, and to serve. Ang ating main verse dito, or chapter, is yung sulat ni Paul sa batang pastor na si Timoteo. To be more specific, doon sa 2 Timothy, yan po yung nasa loob ng ating series, Life in Focus. Alam niyo po, yung sulat na ni Paul na to, 2 Timothy, ang pinaka-emotional niya. Kasi malapit na siyang, nalaramdaman niya na malapit na siyang litisin o patayin. Kaya sumulat siya kay Timoteo ng buong puso. Pag mababasa niyo sa 2 Timothy, yan, sige. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life that is in Christ Jesus. Kanina niya binigay, to Timothy, my dear son. Ang ganda nun, no? Hindi niya talaga anak yan. Single si Paul eh. Makikita niyo sa New Testament, si Paul kasi ay kilala sa pag-preach ng grace of God. Siya ang nagpakalat, kaya meron tayong pinaniniwalaan, biyaya ng Panginoon. Siya ang preacher ng grace of God. Sa mga hintil, tayo yon. Sa mga Hudyo, pinagdidikit niya yung hintil at Hudyo. Sabi niya, to Timothy, Timothy, my dear son, symbolizes family. Ganun kasi sa grace. Kaya di ba tinatawag niyo, Nak! Nay! Ma! Ganun po sa grace community. Ang turingan, pamilya. Sabihin mo nga sa katabi mo, pamilya kita. Kapag pamilya, pinapahalagahan. Pag pamilya, kasama. Ha? Pamilya, kasama. Pagpatuloy natin. To Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus, our Lord. Next verse. Verse 3. I thank God whom I serve, latrevo, as my forefathers did with a clear conscience, as night and day, I constantly remember you in my prayers. Kinultivate, inaffirm ni Paul, ang batang pastor. Salamat sa iyo sa serbisyo mo. Salamat sa pag-serve. Latrevo, worship po yun. Worship. Salamat sa papuri mo. Naaalala kita, I constantly remember you in my prayer. Ang worship is pag-serve. Sabi nyo, letrevo. Okay. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Worship is serving God. Sabi natin, 1, 2, 3, go. Worship is serving God. Everything we do that can bring honor to the name of the Lord. Diba? Everything. Pag sinabing everything, lahat yun. Yes. Kahit yung inaalagaan mo yung family mo, kung paano ka nagpapakananay, kung paano ka nagpapakatatay, kung paano ka pagiging panganay na anak, bunsong anak, gitnang anak. Salamat, Lord, may pamilya ako. May mga batang walang pamilya, but I honor you with this opportunity, privilege na maging anak ng Fernandez family. Kung paano mo, even the simple things, pag-aalaga ng anak, pagtuturo, pagnenegosyo, or simpleng may bahay lang, everything is everything. Lahat. Kahit yung simpleng nakaupo lang kayo dyan, talaga, pastor, oo, nag-worship kayo, nakating kayo sa akin, willing-willing kayo na matuto. Hindi ako motivation, kundi yung biyaya ng Panginoon at salita niya. Naniniwala po ako, mas mamahalin natin yung biyaya at salita ng Panginoon. Amen? Everything we do that can bring honor to the name of the Lord is worship. Colossians 3:17. Oh. And whatever you do, whether in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.
Pinaalala sa atin ng Colossians, lahat ng gagawin mo, gawin mo. Salita, gawa, gawin mo para sa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang gandang reminder sa atin, no? Kasi we are here in fallen world, imperfect world, with imperfect people. Most of the time, nakakalimutan natin yan. Most of the time, umaasa tayo sa sarili natin lakas. Nakikipagsabayan tayo sa mundong ito. Let me remind you, church, kasama mo ang Panginoon. Anak ka niya. Kapag minsan parang gusto mo nang lumaban sa mundo, atras ka muna. Kausapin mo ang Panginoon, Lord, ginagawa ko to sa'yo eh. Para sa'yo to eh. Itong trabahong ito, hiniling ko to sa'yo eh. Nakuha ko, binigay mo. Tapos andito na ako ngayon. Thank you, Lord, for reminding me. This is from you, and I will do it for you. Amen? Yun. Yun sabi ng Colossians. God wants worshiper before workers. Indeed, the only acceptable workers are those who have learned to lose the art of worship. Sabi ni A.W. Tozer. Ang mga gawa natin ay walang silbi. Ang tinitignan talaga yung puso. Maintindihan natin. Kaya life in focus eh. Sa ating mga ginagawa, worship pala to. Pinofocus tayo uli, may buhay ka, Zoe life given by God. Pinofocus tayo uli kung ano ang kailangan mo. Kaya nga yung tag natin, keeping the main thing, the main thing. Ano ba main thing? Align yourself. Magpuri ka. Hindi yan tungkol sa'yo. Thank you sa dalawang kasama ko dito, Triple J, no? Ang ganda galing ng talent nila. Minsan papalakpakan natin ng Panginoon sa buhay ni John Malyari. Thank you, bro, ah. And si John Sanchez, the first John. Kung wala kang talent, hindi naman yun kakulangan. Meron kang ibang gagawin na pwedeng magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Pero sila meron, di ba? At least, nakita natin na ginagamit niya sa papuri sa Panginoon. Bro, I'm looking forward na, English, looking forward to na makajamming ka pa at makita kita doon, yung video mo na nandun ka na, nagpapatuloy ka, ginagamit mo yung gift mo, talent mo para sa Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. Yan po yung number 1, letter A. Worship is service to God. Number 2, letter B. Worship is sacrifice to God. Oh, teka lang, baka tumaas yung kilay nyo. Kung may kilay kayo dyan. Okay? Sakripisyo. Ibig sabihin, tungkol yan sa akin. Pag nagsasacrifice ako, worship ko yun to God. Ibig sabihin, pwede palang magbuhat ako dito, lumuhod ako dito, mula sa baba, paluhod, pataas. Oh, don't get me wrong. Yung sacrifice na yan, when we say, worship is a sacrifice to God, totoo naman, meron tayong sinasakripisyo. Katulad nito, yung oras mo na matutulog ka, sa sacrifice mo yan. Yung oras mo na naghihintay ka, papasensya ka, oras mo na nagpa-practice ka para matuto kang gumaling kang kumanta, magitara, sakripisyo yan. Pero saan nanggagaling yun? Saan nanggagaling yun? Hindi yun tungkol sa'yo, Hindi po yun tungkol sa atin. Oh, Hebrews 13:15, sabihin muna natin to. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. Meron talaga, Pastor, Sinabi sa Hebrews 13:15, Let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips giving thanks to Him. Sige, aralin natin to ng malupitan. Yan. Tingnan natin yung notes dyan. Sige. Sacrifice. Okay? Yung sacrifice dyan, nagmula yan sa isang nagsakripisyo bago tayo. Through Jesus, now, we only have a sacrifice of praise to offer because Christ has accomplished all that was needed. Siya ang nagsakripisyo. It's not all about your sacrifice, but the sacrifice of Jesus. Kaya ikaw ngayon, sabi diyan, that is the fruit. Ano ang nauuna? Fruit or ugat? Ugat, siyempre. Ang ugat ay yung sakripisyo ng Diyos. Ang ugat is the finished work of Christ on the cross.
Yun yung pinaniwalaan mo, tinanggap mo, and now, the fruit of our lives is giving sacrifice of praise. Tungkol sa sakripisyo mo? Hindi. Tungkol sa sakripisyo niya. Kaya ikaw, marunong ka maghintay. Dati, konting malilit na bagay, nainit kagad ulo mo. Ngayon, natututo ka ng magsakripisyo. Natututo na tayong maghintay. Natututo na tayong magpasensya. Natututo na tayong magsakripisyo, ano man ang uri. Simpleng sakripisyo, espesyal, malaki man ang sakripisyo. Bakit? Hindi dahil magaling ka, hindi dahil sa'yo yan, kundi naunawaan mo na may nagsakripisyo pala para sa akin. At ngayon, namumunga sa buhay ko. Amen? Amen? Mga empleyado mong hindi masyadong sumusunod, pinagpapasensyahan mo. O baliktad naman, yung boss mo na malupit, gano'n naman, yung sa point of view naman ng isang empleyado, yung boss mo na hindi masyadong kanais-nais para sa'yo, di ba? Nagpapasensya mo. Instead na awayin, pinagpipray. Instead na ipahiya, pinagpipray. Sacrifice of praise. Pag-awit o anumang ginagawa natin. Hindi po tungkol sa atin, uulitin ko. Tungkol sa ugat, ang sakripisyo ng Panginoon. Tingnan niyo po sa NIV. Sabi dito, nakakuha ng NIV yung meaning. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. The fruit of lips that openly profess His name. Yung ganda, 16. And do not forget to do good. To do good. And to share with others. For with such sacrifice, God is pleased. Pagmasdan niyo maigi yung verse. Kasi anong unang-unang word? Through Jesus. Siyang una eh. Ganda no una si Jesus, nagsakripisyo. Through Jesus, natanggap mo ngayon. Ang sakripisyo na naunawaan mo, sabi niya, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Fruit of your lips. At dun sa verse 16, continue o do not forget to do good. Gumawa ng mabuti. And to share with others. Ano na una? Kabutihan o yung sakripisyo ni Jesus? Sakripisyo niya. Kaya tayo nakakagawa ng kabutihan. Kaya tayo nakakapagsakripisyo po. Dahil may unang nagsakripisyo para sa atin. Amen? May unang umibig po sa atin. Kaya nga yung kanta kanina, nag-decide kami ng Triple J na kantahin po yun. Kasi sa kabila ng mga pagkakasala mo, sa kabila ng mga pagkukulang mo, pinili ng Diyos na mamatay para sa iyo, na akuin ang sakit ng mundong ito. Nang sa ganun, pag naintindihan mo, matututo ka na rin maging mabuti sa ibang tao. Let me read this. English and Tagalog tayo. Let me read this. Pwede nyo ring basahin. If your heart is not amazed by the grace of God, and your mind is not gripped by the truth of God, and your sense of right and wrong is not permitted by the justice of God, and your faith is not resting in the power of God, and your imagination is not guided by the beauty of God, and your life is not steadied by the sovereignty of God, and your hope is not filled with the glory of God, then the service of God will be what Paul calls works of the law and not fruit of the Spirit. Work for God that is not sustained by wonder at God is a weariness of the flesh. Priority number one, sabi ni John Piper, priority number one is the cultivation, of hearts that stand in awe of God. Every Sunday, you let God, Lord, cultivate me. Sabi ni John Piper yan. Kaklase ni Peter Piper. Classmate yan. Tagalog tayo. Basahin natin to. Sabay-sabay ng maganda, ng synchronize, pabulong lang, ng buong puso.
Basahin natin. Kung ang iyong puso ay hindi humahanga sa biyaya ng Diyos, ang iyong isip ay hindi mahigpit na hinahawakan ng katotohanan ng Diyos, ang iyong kamalayan ng tama at mali ay hindi lumalagos mula sa katarungan ng Diyos, ang iyong pananampalataya ay hindi nakasalig sa kapangyarihan ng Diyos, ang iyong imahinasyon ay hindi ginagabayan ng kagandahan ng Diyos, ang iyong buhay ay hindi permis sa pangingibabaw ng Diyos, ang iyong pag-asa ay hindi nag-uumapaw sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang iyong paglilingkod sa Diyos ay tulad ng sinabi ni Pablo, nagawa ng kautusan at hindi bunga ng Espiritu. Ang gawain para sa Diyos ay hindi sinusustini. Ng paghanga sa Diyos ay kapaguran ng katawan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mabungkal ang ating mga puso sa labis-labis na paghanga sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni John Piper yan, huwag mawawala ang paghanga. Yung paghanga mo sa Panginoon. Kaya buti na lang kay buti mo. Buti na lang sa biyaya ng Panginoon. Buti na lang ligtas kami. Kahit saan kami mapunta, protektado kami ng banal na Espiritu. Protektado kami ng dugo ng Panginoon. Amen? Di mo naman kayang protektahan talaga ng 24 hours ang family mo, ang sarili mo, di ba? Sabi ni Oswald Chambers, worship is giving to God the best He has given us. Kaya, we aim excellence. Di tayo perfect, but we aim excellence kasi binigay ni Lord yung the best niya para sa atin. Amen? That's number 1, understanding of worship. May dalawa pong part. Worship is service to God. Letter B, worship is sacrifice to God. Dito na po ako magtatapos. Number 2, part 1 to Life in focus requires renewing your life in the following fields. Number 1, understanding of worship. Number 2, habit of prayer. Kala natin ng prayer, it's all about God at sa'yo lang. Mamaya, malalaman natin, ano bang halaga nito sa buhay? Paano ko mapofocus? Paano ko marere-focus yung sarili ko? James 5:16. Yan. Sabay-sabay natin basahin. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Pastor, hindi ako matuwid sa Panginoon. Hindi yan para sa akin. The earnest prayer of the righteous person has great power and produces wonderful result. Ano yung righteous dyan? Tingnan natin yung righteous through Jesus. We can never lose this righteousness because it is entirely dependent on His perfect performance and obedience, not ours. 2 Corinthians 5:21. He who knew no sin became sin that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid ka na. Yung righteousness, nasa puso mo na yan, nasa sayo na yan. Kahit nakakagawa ko ng mali. Di ba tinuturo dito sa atin, pastora, ang nagkakamali, hindi yung spirito mo. Ang righteous, yung spirito mo. Ang soul part mo, nadadarang pa. Lumilihis. Kaya nga meron tayong ganito nag-aaral tayo so that yung mind natin, nare-renew. At laging nare-remind, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi yan mawawala. Kasi, bakit? Hindi naman ikaw ang nagbili niyan Hindi naman ikaw ang nagbayad niyan Hindi mo yan in-earn. Gift yan na binigay ni Jesus sa'yo nung tinanggap mo siya. Sozo, di ba? Salvation, complete. Nandun yung righteousness. At hindi yan mawawala. Kaya, pag nagpipray ka, knowing that you are righteous, huwag kang matakot lumapit sa Panginoon. Ang gusto ng kaaway, iparamdam sa'yo, when you are emotionally down, pupuntahan ka niya. Doon siya nakakaroon ng foothold Pag you are emotionally down, yun ang number 1 niyang papaalala. Hindi ka matuwid. Ba't nangyayari sa iyo yan? Ikaw naman, tayo naman, siyempre tao tayo. Sasabihin mo, tao lang ako, may lang. Huwag niyo sabihin, tao lang. We are the masterpiece of God. Amen? Pag ganun ang nararamdaman, anong sasabihin natin? Reminder ni Lord? Reminder ni James?
Reminder ni Paul sa 2 Corinthians 5:21, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ang gusto ni devil, wag mo ma-feel yun. Kasi doon na domino effect na yun. Diba? Hindi ka righteous na feel mo, maapektuhan yung mga nasa paligid mo. Maapektuhan yung perspective, yung mindset mo sa life na dati namang hindi ganon. Nag-iiba ka na. Iba na tingin mo, mga simpleng bagay na papalaki mo. Nawawala na sa utak mo. Mindset mo na. Dati konting bagay, napapalampas ko. Yun po yun. Pag ikaw ay righteous, alam mo yan, masarap mag-pray. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, we pray sa posisyon na tayo ay matuwid na sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Kaya ito sasabihin ko sa inyo. Hey, righteous one, what provision do you need today? Sabi mo nga sa katabi mo, kahit Tagalogin mo, Hoy, Hoy, matuwid. Sabi mo, ano bang gusto mong panalangin sa Diyos? Parang ganyan, sige, kausapin mo, mo, malamig ngayon eh. Yan. Yan. Hoy, matuwid, na anak ng Diyos. Ano bang gusto mong sagutin ng Diyos na panalangin mo? Ganyan ang sabi sa atin, hey, righteous one, what provision do you need today? Healing? Financial breakthrough? Solusyon sa mga problema? Mabayaran ng utang? Kaya ni Lord yan. Turn around, 360. Bakit? You are the righteous one because of Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kang mahihiya. Bubulong si devil. Mahiya ka sa balat mo. Hindi, anak ako ng Panginoon. Mahiya ka sa balat mo. Ganun ang devil Ayaw kanyang lumapit. Pero tayo, pinapaalala po ng salita ng Panginoon, free. Lumapit ka. Lord, gusto ko po makapasa sa interview. Mag-interview sa akin, mga Australiano. Lord, gusto ko po makapasa sa ganito. Gusto ko pong makapasok sa ganito. Lord, may exam kami bukas. Lord, may defense ako. Lord, hirap maging tatay. Hirap maging nanay. Lord, ang hirap palakihin yung magulang. Different point of views of life. Hey, righteous one, anong gusto mo? Lumapit ka kay Abba. Abba, Father. Anak ka niya Di ba gusto kayo mga nanay dito? Taas kamay mga nanay. Taas kamay ng mga tatay. Anong pakiramdam pag lumalapit yung anak sa inyo? Sarap po, no? Ibig sabihin, pag lumalapit yung anak mo sa'yo, hinahumble niya yung sarili niya. Hindi ko to kaya, tay. I need your help. Ang sarap nun sa Diyos. Pero kahit minsan, nagmamalaki ka, nakatingin lang ang Panginoon. Hindi siya gumaganto, bahala ka sa buhay mo dyan. Kailangan mo rin ako. Hindi ganun si Lord. Hindi, nakaabang lang siya. Kaya yung word dun sa second verse, nung papunta pa lang ako, ang kabutihan mo, nakaabang na dun. Ganun si Lord. Amen? Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy. Follow us, dun sa ibang translation, will overtake me all the days of my life. Amen? Anong kinakatakot mo? Hey, righteous one, sabi mo, hoy. Hingin mo sa Diyos, sabi mo sa Kanya. Amen. Hindi na tayo nabubuhay sa kautusan. Tinapos na ni Lord lahat. Ba? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. It is finished. Sabi ni Jesus, di ba? Nawarak ang telon. Malaya nang nakapunta ang lahat. Hintil man, Hudyo man, anumang lahi mo, Bisaya ka man, Ilocano, lahat. Basta naniniwala ka, I am the righteousness of God in Christ. Amen? Sa buong linggong ito, lagi natin tatak sa utak natin, I am the righteousness of God in Christ. Kaya kikilos ako, mapofocus ko uli ang life ko kung ano yung main thing. I will make it the main thing. Amen? Letter A. Habit of prayer. Prayer should be constant. Kasi alam mong righteous ka, bakit ka ba't ka papatirin? Ba't mo papatirin? Righteous ka Kahit hindi ka nakapigil, naglalakad ka. Sarap ka mag-pray na naglalakad Nagdadrive. Kasi iyak ka na lang Naranasan niyo po yun? Nagdadrive kang gano'n, no?
Sa kabila ng lahat ng pagsubok ko, may panggas pa din ako. Okay, buti niya. Amen? Kay buti niya. Amen? Amen. Natataka ka na lang talaga, sobrang mahal ka ng Diyos. Kahit minsan, nakakaligtaan mo yun. Pero nandyan siya. Kaya, pinapaalala sa atin ng series na ito, prayer should be constant. Anong sabi dito? Ni Paul kay Timothy. Nagdadrama nga si Paul dito eh. Madrama siya dito. Emotional siya. Pero, hindi siya na ng kaaway. Nakafocus yan. Nasa kulungan yan eh. Ha? 2 Timothy chapter 1 verse 3. As night and day, I constantly remember you in my prayers. Ang galing mag-affirm, no? Pero yung leader mo, ginaganon ka. Kasi ikaw nakapapalit eh. Batang pastor siya eh. Alam mo, pinapanalangin kita. Sarap Sarap maramdaman na pinapanalangin ka ng mga leader mo. Amen? Ang sarap din malaman ng anak mo na pinapanalangin mo siya. Hindi mo naman kailangan maging katulad ni Paul na nakakulong ka na eh. Bago mo sabihin sa mga mahal mo sa buhay, Nak, nakakulong ako dito sa Muntinlupa. I constantly remember you in my prayers, Nak. Habang nandyan siya, pinapanalangin kita, Nak. Pinapanalangin kita, Mama. Kasi ganun pong church eh. It's all about us. Doon na iikot yun, family. Hindi pa pwede watak-watak. Yun ang number one na gustong in-nurture. Ipakita ni Paul sa kanya, kahit single siya, pinapakita niya talaga na anak niya si Timoteo. Amen? I constantly remember you. Sabi sa Luke 18:1, one day, Jesus, ito may kwento, no, si Jesus. Parable. One day, Jesus told his disciples a story to illustrate their need for constant prayer and to show them that they must never give up. Tinuruan niya ang disipulo. Kinuwento niya yung parabola na to, yung tax collector saka yung pariseyo na pumunta sa templo mananalangin. Anong sabi ng ito, meron ditong lesson. The proud Pharisee. Yan. Luke 18:11. Yan. The proud Pharisee prayed this prayer. Ano sabi ni Pariseyo? Thank you, God, I am not a sinner like everyone else. Umpisa pa lang na angas na kaagad, Especially, ang sabi niya uli, I am a sinner like everyone else, especially like that tax collector over there. For I never cheat, I don't commit adultery. I go without food twice a week, and I give to God a tenth of everything I earn. Anong senyales niyan? Proud, self-effort, performance, self-righteous. Ito gawa ko, ako bida. So, pwede mo rin i-focus dyan yung sarili mo. It's up to you. May choice tayo, may freedom, may free will. Diyan mo ba focus? Ganyan ka ba? O kung ganyan ka, kinukultivate mo na, Lord, ang puso ko, Lord. Sige pa. Ang sabi naman ng tax collector, but the corrupt tax collector stood at the distance, dun sa di kalayuan, and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Di na makatingin sa ulap, but beat upon his chest in sorrow and exclaiming, God, be merciful to me. I am a sinner. O, sabi ni Jesus, I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home forgiven. For the proud, sabay-sabay nating basahin yung for the proud. 1, 2, 3, go! For the proud shall be humbled, but the humble shall be honored. Ang tinuturo sa atin ng constant prayer is maging mapagpakumbaba tayo. Pag nagpe-pray tayo, hindi mo yayabang kay Lord lahat. Lord, thank you Kumbaga lahat yun. Act of humility. Lord, lahat ng nasa akin, sa iyo to galing. Lahat ng, kahit yung buhay kong ito, Zoe life. Lord, help me to refocus. Help me na makip ko yung main thing. Kasi main thing sa buhay ko. Amen? Amen. Paalala po, ito Matthew 7:7. May acronym ako dyan Sabihin nyo nga, A, S, K. Huwag nyo kakalimutan. Pwede nyo sulat yan sa rep. Or sulat nyo sa notes ninyo. A, S, K. Spelling din yun, ask. Ask. A means ask. S means seek. And K means knock.
Alam ko marami yung best nyo itong nabasa, pero papaalala sa atin ng Panginoon sa pagkakataong ito. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Hey, righteous one, gawin lang natin. O Tagalog, mas masarap to sa Tagalog eh. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ganyan kung magmahal ang Diyos nating buhay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos nating buhay. Yan po ang pagturo sa ating pray constantly. Ito pa. Sulat niyo po. Ito, memory verse to. Mark 11:24. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Therefore, I tell you whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Past tense. Kapag nanalangin ka, believe. Maniwala tayo na natanggap ko na. Lord, natanggap ko na. Natanggap ko na, and it will be yours. Tinuruan tayo ng ganyan. Lord, magaling na ako. Lord, magaling na ako. Yung nararamdaman ko, false ano lang to, symptoms. Dinadaya lang ko ng kaaway. Pero Lord, magaling na ako. Lord, nabayaran ko na utang. Lord, natapos ko na tong cellphone na to. Yes, natapos ko na last year. Pwede na uli. Believe that you have received. Lord, this year, kaka-boyfriend ako. Wala. Lord, this year, magkakaanak ako. Lord, this year, makakaahon kami sa hirap. Lord, this year, pagdadaanan ko lang to, hindi ako tatambay dito. Ganun po. Alam mo, ito ang Diyos nun. Si Abba Father. That's it. Hey, righteous one. Hey, righteous one, what provision do you need today? Kumatok ka. Ask. Seek. Bibigay ni Lord yan. Bakit? Hindi dahil sa'yo Hindi dahil pogi ka o maganda ka. Dahil lang sa Kanya. Si Jesus. Amen? Amen! Praise the Lord. Ang sarap, no? Ang sarap mapaalalahanan na, anak ako ng Diyos. Kaya kong i-conquer ng 2024. Hindi ako magkikesira-sira. Whatever will be, will be. Lord, ayaw mo nun. Gusto mo naka-focus ako. Ano ang i-focus ko? Pwede ganito, lahat ng mga task mo, ilagay mo sa table mo. Imagine ko lang to. Ilagay mo sa table mo. Ano dapat dito yung ngayon? Ano dapat dito yung sakana dito? Ano ba dapat dito? Lord, tulungan mo ako. Ganun tayo, di ba? Kasi anak tayo ng Panginoon. Hindi yung warde. Ito na lang uli. Ito. Ang gusto ng Panginoon, focus. Keep the main thing. And that's letter A. Habit of prayer should be constant. And last but not the least, letter B, prayer should be relational. Kala natin ang prayer, it's all about you and God. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kapag tayo nananalangin, kaya nag-chat po ako doon sa GC natin, no? Nagpa-assignment po ako kasi kahapon, nung nakaraang linggo, medyo na-surprise lang po ako doon sa chat ni Ninang, pero gusto ko din pong gawin yun. Pero ito, now is the time. Perfect time, naniniwala ko. Yung sinulat nyo po mga faith goals. Sinusulat sa likod ng journal, yung mga gusto mong panalangin. Kahit parang feeling mo, walang kwentang panalangin, pero lista mo pa rin. Kasi gusto mo yung anak ka nga eh. What provision do you want? Gusto mo magkaroon ng kotse? Malaki? Malaki? Tren. Gusto mo magkaroon ng tren? Sige. Lista mo. Gusto mo magkaroon ng tren? O punta, dalawin ka na namin sa MRT. Kita-kita tayo doon. Whatever you want. Tapos, next year, ito nakaka-excite. Sabay-sabay natin ito bubuksan. Or pwede rin yung putukan, 31, titingnan mo kung ano, checkan mo kung ano yung sinagot ni Lord. At magugulat ka, may mga nilista ka doon. May mga wala kang nilista doon. Pero, bonus. Amen? Na-excite pa kayo doon? Kami nakaka-excite. Meron mang hindi nasagot. Pero nakakatawa, merong sinagot na hindi mo naman nilista. Minsan, check lahat, pero hindi bumabaksak. Ako ngayon, 11 out of 20.
Pasang-awa, no? 11 lang yon sa sinulat ko. Pero may 5 hindi ko sinulat. Galing. Buti na lang kay buti mo. Purihin ang Panginoon doon. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Relationship. From the word relationship. Tatapos na po ako, no? Sabi ni Timothy, 2 Timothy, punta tayo dun sa Timothy, sa verse natin. Recalling your tears, I long to see you. Madrama talaga si Paul, eh. So that I may be filled with joy. I have been reminded of your sincere faith, Timothy, which first lived in your grandmother, Lois. Naalala niya, relational. Naalala niya, bata ka pa lang. Yung lola mo, inaakay-akay ka niya. First live in your grandmother Lois and in your mother Eunice. I am persuaded now lives in you also. Amen? Nakita nyo, ang pananalangin ay relational. Sisimula yan. Kayo mga bata nandito, sila kakakain yan, pinapanalangin yan. Mararanasan natin, magugulat tayo, sila na yun nananalangin sa ibang mga tao. Kaya sama nyo na lang sama. Sanggol pa lang, nakita ko yan doon sa church, sama nyo na lang sama para makapakinig ng salita ng Panginoon. Niniwala ako kumikilos ang Diyos kahit sa bata. Amen? Kahit sa sanggol. Amen? Lalo pang nakita niya yung nanay at tatay niya, tumatayo dito. Tumatayo lang, nagpapapicture. Matutuwa na yon. Lalo pa pag yung lilingkod, nakita nung... Kasi ang unang iniidolo ng mga bata, kayo eh. Ito yung nanay ko. Malaki mata niyan. Tapos pag uwi, ginagaya ka na. Kaya okay lang, open dito bata. Alam niyo, magka-school dito. Diba? Daming teacher dito eh. Diba? Pero bata muna. Anyway. May teacher na eh, bata na lang. Okay. You can't pray without being relational. When you pray, you are being relational. Bakit? Una, kapag nananalangin tayo, you are being relational to whom you pray to. That's the Father. Ikaw yun. Pag pray ka ng pray, nagiging close ka sa Kanya. Mas minsan, madali mo nang marinig, aware ka na kaagad kung anong gusto niya. Kasi lagi ka nakababad sa Kanya eh. Pag lagi ka nakikiulayaw, sabi niyo nga, ulayaw. Sabi mo nga, John, ulayaw. Ang galing ah. Malalaman mo yung puso niya, yung heartbeat. Di ba si John, the beloved, malapit siya sa tibok ng puso ni Jesus, di ba? Alam niya kaagad. You are being relational to whom you pray. Number 2. Ito. You are being relational to whom you pray with. That's your partner, family, friends. Kaya kung gusto mo maging close sa isang tao dito, wag mo kaagad yung number. Ang number mo. Ganun ka agad din. Hindi, ganito technique. Sis, pag-pray kita. Tatatawa si kay Gilbert, ha? Sis, pag-pray kita. Bro, pag-pray kita. Kasi doon magsisimula eh. Nagiging relational kayo at close. Kung sino ang lagi mong kasama manalangin, nagiging close ka doon. Kasi yan, nag-iiyakan kayo, sasabihan kayo ng mga thanksgiving nyo kay God. Kaya importante na sama-samang mananalangin sa bahay. Amen po ba? Importante yun. Sama-sama nananalangin. Kasi nagiging mas mabuti ang relasyon. Number 3, you are being relational to whom you pray for. O, diba? Kung sino yung papanalangin mo subject, lagi mo pinapanalangin, mas nagiging close ka doon. Sabi ni Richard J. Foster, sabi dyan, to pray is to change. Prayer is the central avenue God uses to transform us. Sabi ni Richard Foster. So yan po yung natutunan natin. Part 1 pa lang po yan. Tingnan natin uli. Review tayo. Recap. Okay. Life in focus requires renewing your life in the following fields. Okay. Number 1, sabay-sabay. Understanding of worship. Letter A, worship is service to God. Letter B, worship is sacrifice to God. Number 2, habit of prayer. Letter A, prayer should be constant. Letter B, prayer should be relational. Solution. English to Translate nyo na lang po. Picture and translate nyo sa Tagalog para mas maikli yung words. Solution.
we can focus our life on God by understanding the deeper significance of worship and prayer. This marks a renewed life, guiding us toward a focused and purposeful existence. Part 1 pa lang po ito. Yan po ang ating part 1, renewing your life. Purihin po ang Panginoon. Malakas na palakpak sa Diyos. Sa Diyos ang papuri. Yan po ang life in focus. Ngayon, tapos na po ako. Ngayon, yung assignment nyo po, huwag nyo na pong itaas. Hindi po natin yung gaganunin ha. Wala pong maglalabas ng payong dito ha. Wala pong ganon. Hawakan nyo lang po. Labas nyo po ba? Wala pastor eh. Nasa puso ko lang. Okay lang. Nasa notes nyo. Pwede mong reviewin. Tignan mo maigi. Ilan ba yan? 20? Pastor, wala akong dala eh. Pwede naman sa bahay. Hindi ka naman i-judge dito. Wala akong dala, pastor, nakalimutan ko. It's okay. Pero gusto po namin, na mga pastor dito, Pastor Raberna, Pastor Martin, nagkaisa po, na gawin natin to every year. Ang saya nito. Pero dati gumagawa lang kami. Ngayon, buong family na ng SGC. Purihin ang Panginoon. Tignan nyo maigi, yung mga sinulat mo, or kahit di mo na tignan, Lord, may sinulat ako dito. Ikaw lang nakakaalam nun. Tapos huwag mong tignan maya. Bukas uli. Check ka ng check. Pag sinulat mo na yon, ialis mo na yung focus sa Kanya. Hindi yung maya. Ano kaya yung ano dito? Na-checkan na. Hindi po ganon. Yearly po to. Annual checking. Naintindihan po? Sige, panalangin natin, tapos closing na tayo. Let's worship the Lord. He will always be, it's always been you, Jesus. Yes. Jesus, nothing else matters. Yes, God. Nothing in this world will do. Jesus, you are the center. 'Cause Jesus, you're the center. Salamat po, Diyos, sa pagpapaalala sa amin na Ikaw po ang aming focus, na Ikaw po ang sentro ng aming buhay. Salamat sa pagpapaalala sa amin. Kinultivate mo ang aming puso sa malalim na kahulugan ng pagpupuri sa iyo at pananalangin. Naniniwala ko, Panginoon, ng banal na Espiritu ang kikilos sa buhay ng bawat isa na nandito. At sino mang mga tao makakarinig ng recording na ito, in the name of Jesus, Holy Spirit, kumilos ka sa buhay nila. Tumimo ang iyong mga salita sa kanilang puso at baguhin mo ang kanilang buhay, ang kanilang pagtingin sa buhay. At ibalik mo sila, Panginoon, sa focus na naisin mo sa kanilang buhay. Pwede ba tayo maghawak-hawak lahat as a family? Sige po, lapit po kayo kung wala kayong kahawak. It's a sign of humility, humbleness to God. That church is all about family. Church is all about people. Church is all about you and me. Salamat, Panginoon, inibig mo kami. Salamat, Panginoon, kami matuwid, pinagpala, iniibig, pinaburan. Salamat, O Diyos. Nakikita mo ang puso ng bawat isang nandito, Panginoon.
Mula sa bata hanggang sa pinaka matanda, Panginoon. Kumilos ka sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Naririnig mo ito. Nakikita mo ang aming puso. Nakikita mo ang aming mga daing. Hey, righteous one, what do you want? What kind of provision do you want today? In the mighty name of Jesus, sinagot mo na, Panginoon, ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, pinawi mo na ang kalungkutan sa aming puso. Niyakap mo na kami, Panginoon, at kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Wala pong gawa ang kaaway na makapagwawasak sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, dahil nakasalig po ang aming pananampalataya sa tinapos mong gawa. You are the center, Panginoon. You are the center ng community dito, Panginoon, sa Caloocan. You are the center ng buhay ng bawat pamilya, miyembro ng simbahang ito, Panginoon. You are the center, you are the focus ng bawat volunteers na pumupunta dito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sige po, hawakan natin yung mga journal natin, lagay natin sa ating dibdib, sa puso. Yung mga wala po, alam ko may mga hiling kayo, isipin nyo lang, pwede nyong ibuka ang inyong mga bibig, pwede nyo kayong magsambit ng pasasalamat, pwede kayong magsambit ng mga deklarasyon sa buhay mo. Now is the time, now is the time. Declare it. Sabi sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And it will be yours. Because you are His child. You are His child. Panginoon, hawak po namin ang aming mga journal. Hindi ka nakatingin sa uri ng journal na meron kami ngayon. Yung iba nasa notes, yung iba nasa puso lang. Pero Lord, walang sandali na hindi mo kami dininig. Bawat segundo, bawat araw, bawat oras, dinidinig mo ang aming mga daing. Nakita mo, Panginoon, kung paano nila sinulat yung desire nila magkaroon ng anak, mabayaran ng utang, anuman ang detalye na sinulat nila, Panginoon, sa journal nila. Sa pangalan ni Jesus, I declare, we believe, we receive it in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kagalingan, binigay mo na sa amin. Pabor, proteksyon, peace of mind, Lord, binigay mo na sa bawat tao nandito. Wisdom, karunungan, binigay mo na sa pangalan ni Jesus. Proteksyon, pag-iingat sa bawat lakbayin namin sa 2024, binigay mo na, Panginoon. Magandang trabaho, magandang kinabukasan para sa mga anak, sa pangalan ni Jesus. Paglago ng negosyo, sa pangalan ni Jesus. Kayo po lahat nagbigay nito, Lord. Kayo po lahat nagbigay nito. Kaya kayo po ang bahala dito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Come on, let's worship the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Now is the time. Give thanks. Give praise. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Even this ministry, sa'yo to, Panginoon. Sa'yo po ito, Panginoon. Kayo po ang bahala. Kayo po ang bahala, Panginoon. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Come on, let's give praise to the Lord. From my heart to the heavens, Jesus be the center.
ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, pagluhalhati at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi na,